Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya'y isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, natadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito, samantalang ikaw nama'y nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin
sa pagitan natin. Kaya ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Yon ang kanilang sundin. Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga yon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila't tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So he called to him, "Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire." But Abraham replied, "Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us." He answered, "Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment." Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." He said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead."